puso para po sa aking pananalamin. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na nagpupuri kami, nagpapasalamat kami Panginoon sa iyo. Salamat po sa araw na ito Panginoon na kami po ay pinagtagumpay mo. Salamat Panginoon sa pag-iingat, salamat sa kalakasan, salamat sa panibagong buhay Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa bawat pamilya po namin, lalo higit sa mga nagtatrabaho. Salamat Panginoon dahil ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Salamat Panginoon dahil alam po namin na sa presensya mo Panginoon ay meron kami kapayapaan, meron kami kaligtasan Panginoon. Salamat, salamat maging sa katugunan sa aming mga pananalangin. Salamat Panginoon sa kagalingan na inyo na po pinagkaloob sa bawat nagkaroon ng mga maramdaman. Maraming salamat Panginoon at sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Tinataas po namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso Panginoon. Ano man po ang nasumpungan niyo na hindi kaya ngayon Panginoon, dalangin po namin na kami po ay linisin mo sa oras na ito. Hihingi po namin ng kapatawaran ng mga po mga kasalanan, mga pagkukulang na nagawa namin sa iyo Panginoon. Patawad, patawad. Salamat, salamat Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na laging nagpapatawad sa amin. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, kami po ay makakalapit, Panginoon, sa iyo pana na dala po ang aming mga puso na naroon po ang paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Pagtalumpayin mo kami sa labing ito, Panginoon. At patuloy po kami lumalapit sa iyo. Simula po sa aming mga awitan, pagpalain mo po ito, Panginoon, bigyan mo po ng karunungan, ng kabuhan, magpapaawit sa buhay ni Dan, kasama po ni LJ at Pastor. Patuloy na po, Panginoon, na pinatas namin ang gabi ito na maging matagumpay sa aming mga awitin, Panginoon, at pagpalain mo ang mga bawat awitin na kanilang inanda sa gabi ito, Panginoon. At patuloy nga po na tinataas din po namin sa iyo at mo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, sa mga salita mo na aming marinig sa gabi ito sa pamamagitan ng kapatid na Brenda, Panginoon, Lord, ang karunungan mo ay kanyang maranasan sa gabi ito, Panginoon. Gamitin niyo lamang siya maging laluyan ng iyong mga salita sa gabi ito. At ngayon pa lamang, ang mga salita mo na ito ay magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga buhay spiritual. Maging Panginoon ang mga salita na ito na maging kalakasan din natin, Panginoon, upang nandun, Panginoon, na makapagbahagi din po kami sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, dahil alam po namin, nakasama ka namin sa simula sa aming awitan, hanggang sa pakikinig ng mga salita, hanggang sa aming mga panalanginan mamaya, Panginoon. Alam po namin na sa oras na ito ay natutugunin ang lahat ng aming idudulog na panalangin. Pangunahan niyo po ang aming kapatid na Marlene, Panginoon, sa pangunguna niyo po sa aming mga pananalangin. Salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Ang katagumpayan ay ang ina po namin, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid na patungo pa ng Panginoon sa lugar na ito upang ikaw ay purihin at sambahin sa gabi nito. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papurit pa sa salamat sa taong makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Yung isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tunay na mabuti, tapat, at mapagpala ang Diyos natin sinasamba. Amen po ba? And sabi po dito sa Psalm 100 verses 4 to 5, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues for all generations. And sa ito po dito, papasok ka lang sa gate, nandun na yung pagpulit at pasasalamat niya sa Panginoon.
Amen. Di ba alam natin kasi meron na ginawa ang Diyos sa buhay natin at meron pa siyang gagawin sa buhay po natin. Amen. Kaya di ba sabi nga po doon, isang mabuting bagay ang lagi nagpapasalamat sa Panginoon. At isang pong kasiyahan na makita po yung kapatid mo na nagpupuli at nagpapasalamat din sa ating Panginoon. Amen? So maging sama-sama po tayo magpupuli at nagpapasalamat po sa Panginoon sa gabi. Una
ako ang ibig mo. Bigay mo lahat, mahanap ko lang ako. Nalay ng buhay, pag-ibig na tunay. Sadya kay tamis, kagandahan mo'y mapagkailangan.
bawat araw, Panginoon. Sa iyo pong habang at biyaya, Lord God, na amin po natatanggap, Panginoon Diyos, nararanasan sa bawat araw, Panginoon Diyos. Salamat sa pagiging Ama mo sa buhay po namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. O Diyos, tuwid ka, dakilang ka, aming Ama, tuwid ka. Napakabuti ko, aming Ama, salamat. Praise God. Hallelujah. Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Aming tagapagligtas, aming Diyos na laging nandyan, aming Diyos na gumagabay sa amin, aming Diyos na kailanman na hindi kami iniwan, pinabayaan, Panginoon, salamat sa iyo. Nakilang ka, napakabuti mo. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Can we lift up our hands to God? Sabay-sabay po tayo. Salamat sa Panginoon. Father God, salamat po sa lahat, Panginoon. Sa pamilya po na meron kami, sa bahay, sa bahay po na ito, maraming salamat, Lord God. Sa trabaho, Panginoon. Sa pamamahal, Lord God, ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Sa pag-iingat niyo po sa pamilya namin. Salamat po, Lord God. Sa lahat ng ginagawa po at gagawin mo pa sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Salamat po, Lord. Thank you for everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the praises and honor. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yan po yung napili ko pong ibahagi ngayon. Yan. Kanina po umaga nung i-share ko lang. Nung nagbabasa ako ng Bible, nandun na po kasi ako sa Bible reading sa mga gawa, chapter 3. Ngayon nung nagbabasa na ako, sabi ko parang natuwa pa naman ako ang maiksi. Sabi ko maiksi lang pala yung gawa, chapter 3. Habang binabasa ko yun, pero parang parang pakaunti na yung libs ng Bible. Sabi ko parang panibis na ito. Then nung nagbabasa ako ng chapter 3, yan, sabi nga po doon na sa darating na huling panahon, bababat ang hirap. Makakaranas ng hirap ang mga tao dito po sa lupa. And yun, yung mga iba't ibang pag-ugali. Yan, sa verse 2 ng chapter 3 po na yun, yan, magkakaroon ng yung mga mayabang, palalo, suway sa magulang, yung mga pag-uugali na talaga namang parang hindi na sa huling panahon yun, parang nararanasan na ngayon. Tapos yung paglabas tayo yan sa Diyos. Tapos nung tingnan ko sa pinakataas, nasa 2 Timothy na pala yung binabasa ko. Yun. So, ayan po, magbabasa tayo, wag lang titingin po doon sa chapter, kailangan yung pinakataas po ng Bible, titingnan natin. Ayan, kaya, ayun po. Napili ko yan kasi parang kinonect ko na lang doon sa aking nabasa sa Timothy na chapter 3 verses 1 and 2. Pero ayan po, paano nga po ba natin matatanggal o may iaalis yung
ating pagiging prayerlessness. Ayan. Prayerlessness. Yan. Sinasabi po dito ang prayerlessness ay maaaring kawalan ng panalangin. Yan. Hindi pananalangin. Yan. Kalagayan ng isang tao na hindi nagdarasal o kulang sa panalangin. Yan po yung prayerlessness. O ang kawalan ng pananalangin ay nakakapanghina po ng ating pananampalataya. At sa ating po mga Kristiyano, ang prayerlessness ay tumutukoy po sa ugali o kalagayan ng isang tao. Bihira o hindi nananalangin at hindi umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kumbaga, ayun, sarili mo na lang inaasa dahil parang nawala ka na doon sa ng time sa pananalangin, hindi ka na nananalangin, kulang na kulang ka na sa pananalangin. Yan po. Yan. Basahin po natin yung Daniel chapter 6 verses 1 to 18. And di ko na po pinalagay dyan. Alam ko naman may sarili-sarili po tayo mga Bible at kaya ako mababasa po natin iyon. Sa Daniel po chapter 6 sa verse 10 na lang po tayo mag-umpisa. Daniel chapter 6 verses 10 to 18. Yan. Tayo po tayo or tayo po kayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon sa ating babasahin. Yan. Alam naman po na may Bible ang bawat isa. Kasi po ayan, hindi na rin, may time po na hindi na nagagamit ang Bible kasi nga po, yan, sa screen na lang sa ayun, natin pinabasa. Sige po, sabay-sabay po natin basahin magmula sa Daniel chapter 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na ilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lubot, at siya ay nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintana na harap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Siya'y kanilang sinumbong sa hari at sinabi, hindi po ba pinagtibay ninyo ang kautusan sa loob ng 30 araw ay walang nananalangin sa sinumang Diyos o tao himag sa inyo at iahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito. Yan. Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapakawalang bisa. Verse 30, sinabi niya, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalambihan mula sa Juda ay lumabag sa iyong kautusan at 3 beses pa po manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Hari Dario, napansa siya at maghapong inisip kung paano mailigtas si Daniel. Verse 15 na magkakaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin niyo mahal na hari na batas po sa batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alumang kautusan na pinagtibay ng hari. Dahil dito inutos ni Haring Dario na inuhulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito na iligtas ka ng Diyos na buong katapatan ng pinaglilingkuran. Yan. Verse 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pagtatak ng hari at kanyang tagapagmahala para hindi mabuksan ng sino man. Verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo muli, magdamag ito hindi nakatulog, hindi siya tumikim ng pagkain, ayaw rin niyang paano. Sa dali po tayo nanalangin. Maraming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkabasa po ng
ng salitang ito, Panginoon. Tunay niya po na naihandaan po yung aming mga puso at patuloy na mapagsalusaluhan po namin ang aking bahagi ito. Bigyan niyo po ako ng wisdom at tanging kayo lamang po ang maitaas, wala na pong iba sa gabi nito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan po. Sabi po dyan, how to break out of prayerlessness. Yan, wala naman po sa atin dito na talagang hindi nalalangin, pero yung mga nakakarap po talagang nangyayari naman yan. Kahit na isa kang Kristiyano, yan, nakakaranas, mararanasan din po yan. Yan. Meron lamang po ako ditong yan, ilang puntos. Yan. Sabi po sa number 1, ay bago yung yan, church, may dalawa po pala. Sabi po dyan, you don't need motivation, you need decision. Okay naman po yan na motivate tayo palagi. Pero pagka wala ka ding desisyon, wala din po yun ang silbi. Kapag puro motivation na lamang at wala kang desisyon, wala din po yun. Yan. Sabi po dyan, start praying. Start praying today and not tomorrow. Yan. Bakit mo pa ipagpapaliban kung pwede naman ipanalangin ngayon at hindi? At iba kasi yung nananalangin ko ngayon, iba pa rin yung para sa kinabukasan. Yan po. Minsan kasi pinag-iisa na lang ngayon po. And start praying today and not tomorrow. And sabi po dyan sa number 1, start small, start now. And mas okay daw po yung 5 minutes kesa sa wala. It's 5 minutes is better than 0. Nakakita po natin yan sa Mateo 6 verse 7. Yan po. Yan, sabi po dyan, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala niya ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Yan po, sabi po dyan, tawag doon, pag nananalangin kayong specific po para sa Panginoon, para wala nang maraming palabo, para hindi na masyadong matagal. Kaya sabi po dyan, 5 minutes is better than 0. Kaya po sa ating pananalangin, mas wala namang pakabaan, wala namang pakauntingan, wala namang mabilis. Yung natatama lang po ang panalangin na para nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. And sabi po dyan, consistency beats intensity. Kanya po, sa Daniel 6:10 kanina, sabi po, consistency beats intensity. Ang pagiging palagian ay mas mabisa kaysa sa sobrang sipag na hindi naman nagtatagal. Ano po yung consistency? Kasi po si Daniel talaga 3 times a day siya nanalangin. And yung oras po talagang consistent siya sa oras na kanyang ginagawa. Ano po kaya kahit sinabi doon ng hari na utos ng hari hindi mababali, pero ayan po, kasi si Daniel, kanyang po pinaglilingkuran ng ating Diyos na buhay, kaya naman po, naging magbisa po yung kanyang pananalangin na muli po, ang pagiging palagian ay mas mabisa kaysa sobrang sipag na hindi naman nagtatagal. Yun naman po yung sa consistency beats intensity. And sa number 2 po, use the word to pray. Yan, sinasabi po dyan, pray the scripture back to God. Yan. Sa unang Juan po, 5:14, hindi tayo nag-aarubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin na naayon sa Kanyang kalooban. Sabi nga po ay huwag tayong mapagod humiling dahil nakaredy po yung ating Panginoon na ipagkaloob yung ating
mga hinihiling, yun nga po, sa kanyang kapanahunan. Sabi dapat, matyaga ka maghihintay, huwag kang nagmamadali. Alam ng Lord yung kanyang gagawin. Alam niya kung kailan niya ito ibibigay sa atin. Yun po sa, yan, pray scripture, back to God. And yun po, nakapalong din po sa use the word to pray ay yung the Psalms teach you. Sinasabi naman po dyan sa awit 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Meron po tayo na mapupulot na aral kapag po tayo ay nananalangin. Sabi ay hindi inaalis ng Panginoon yung tingin niya sa atin. Yan, pagkamisa tayo lang yung lumalayo. And laging may aral at mapupulot tayong aral. Sabi nga po dito, yung buting idudulot sa akin ng iyong aral. Yan naman po nagiging kapakipakinagang naman yung nababasa natin mga salita niya na po, kung nai-apply natin ito sa ating buhay. Merong buting idudulot po tayo sa ating sa kanyang mga aral. And number 3, set a prayer appointment. Ayan na po. Si Daniel po, yan, nagkaya po ng ating nabasa. Nabanggit naman po kanina. Daniel prayed 3 times daily. Ang sabi po dyan, schedule or you'll skip it. Mag-skip ka ba ng inyong pananalangin or hindi na lang? Sabi po dyan, sa Mark 1:35, madaling araw po ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuo at nananalangin. Madaling araw pa lang, kung si Jesus na nananalangin at nagsesented siya ng time para manalangin sa ating Ama, tayo pa kaya? Yun po, di ba? Si Jesus, hindi niya rin kinamalitaan yun, nagpupunta siya sa tahimik na lugar, sa ilang na lugar, sa dito sa Mark 1:35, para lang po manalangin. Kasi po sa pananalangin, may nangyayari, at kapag hindi naman tayo nanalangin, asahan na may mangyayari din. Kaya wag na po tayo, or i-break na po natin yung ating prayerlessness. Yun po. Yan. Sa gabi po ito, si Daniel po yung ating inspirasyon dito po sa aking exhortation dahil lagi po siyang may time, consistent, lagi on fire yung kanyang pananalangin. Kaya na po hindi nangyari yung inihulog sila sa yung siya po ay nasa lion's den, nilagay po siya, tinulak po sa may kulungan ng mga leon, di ba? Sinarahan talaga ng Panginoon yung mga bibig ng leon para hindi siya silayan or kainin ng leon. Kasi nakita ng Panginoon kung paano yung puso niya na nag-uumabaw sa pananalangin at marundog na nananalangin 3 times a day. Yan. Consistency po si Daniel na nananalangin. Kaya may nangyayari kapag tayo po ay nananalangin at may mangyayari din kapag hindi tayo mananalangin. Yan po. Salamat po sa gabi nito. Ayan. Meron po tayong conclusion dito. Sabi po dyan, revival starts when you do. Sabi po, nagsisimula ang spiritual na pagkabuhay muli kapag ikaw ay nagsimula or magsimula. Ulitin ko po, revival starts when you do. Nagsisimula ang spiritual na pagkabuhay muli kapag ikaw ay magsimula. And ayun po, sa number 2, your altar is waiting. Naghihintay ang lugar ng iyong pakikipagtagpo sa Diyos. Tulad po ng ginagawa ni Daniel at ni Jesus, na madaling araw pa lang si Jesus, tapos si Daniel naman, umakyat sa kanyang silid na yung bintana niya ay nakaharap sa Jerusalem. Tayo naman po, sinabi ko naman sa Mateo, pumasok po
silid or sa tahimik na lugar, it's between you and God, para naman po sa ating pananalangin. Dahil naghihintay po yung lugar ng ating pagpapanalangin. At ayun, naghihintay ang lugar na iyong pakikipagtagpo sa Diyos. And last po, the kingdom assignment. Ang misyon para sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi kingdom, yun po yung kaharian, and yung assignment po, yan naman yung tungkulin natin, gawain o misyong pinagkatiwala sa isang mananampalataya na katulad po natin. Yan po, nawa ay magawa po natin yung tatlong conclusion na yan, kahit hindi bigla, pero dapat po nagagawa na natin yan. Sa darating pong Biyernes, may revival night po tayo. Alapin po natin yung ating mga puso, isip sa pananalangin, dahil yung altar po ay nag-aantay sa atin sa pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat. Humiling at sumambok sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hiniraman ng Diyos. Pinakamatagumpay ang pagiging tagapamagitan sa panalangin kapag ito ay pinangunahan ng Banal na Espiritu, dahil ang lahat ng mga aktibidad sa kaharian ng Diyos ay nasa kaharian ng Banal na Espiritu. Hindi po ba? Ako masarap manalangin. Dahil ang pagkabay sa atin ng Holy Spirit ay palaging nariyan at hindi niya tayo pababayaan. Tayo po ay kumuha ng ating partner sa gabi ito. Spiritual na paglago at kaalaman, magkaroon ng pagkaunaw para sa katuwiran, sa banalan at malalim na relasyon kay Kristo. Pangalawa, pagkakaisa ng Iglesia at lununin ng pag-ibig, layunin at misyon para sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Pangatlo, katapangan o lakas ng loob na mangaral ng Ebanghelyo. Pang-apat, ebanghelismo at pagmimisyon. Magbukas ang bawat pintuan at oportunidad na maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao saan ang sulok ng mundo. Yan tayo po ay panalangin ko sa mga oras na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na po, dinudulog namin Panginoon ang lahat ng mga pastor na ginagamit mo po sa iglesia nito. Patuloy na palagi po kayong mauna sa buhay ng
patuloy na lukasan mo Panginoon sa buhay ng bawat sa aming mga itinulog Panginoon sa gabi ito, ay pinagkaloob din ako Panginoon sa buhay ng bawat isa. Natakot mo kami sa aming makaloob ng aming mga opening sa gabi ito. Patuloy nga po na ikaw ang siyang malayang kumilos, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagpalain mo yung mga negosyo, trabaho Panginoon, magandang kalusugan, kalakasan ng pangatawan para po Panginoon sa pagkakaroon ng buhay. Pagpalain mo ito Panginoon upang ito magamit sa lumanan na ubasan. Maraming salamat. Purihin ka, kakalain ka, sambahin ka sa tamang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ayan, manatili po tayo sa panalangin. Yan sa espiritu po ng pananalangin. Sama-sama po tayo pumikit. Kaya naniniwala po tayo na, di ba, whether 2 or 3, di ba, or more na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon na naroon siya. Naniwala po tayo na sa darating na Friday na tayo po yung mag-host, mararanasan po yung revival and awakening. Mararanasan po natin yung fresh anointing ng Holy Spirit. Sige po, sama-sama po natin idulaw ito sa panalangin. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo, Diyos, na gamitin mo ang iglesia na ito upang mapahayag, Panginoon, mas maranasan po namin yung kagalakan na nagsasama-sama, Panginoon, ang body of Christ. Salamat, Lord, sa kagalakang nagmumula po sa inyo. Nadalangin po namin na maranasan po namin yung kasiglahan at panunumbalik ng init ng paglilingkod ng bawat isa sa inyo, Panginoon. Nandun yung kasigasigan, Panginoon. Nandun yung excitement nila na mararanasan po nila na makakasama po nila yung iba't ibang mga churches, Panginoon. Salamat, Lord, pagkat alam po namin na binubuklod mo kami ng pag-ibig, ng pagkakaisa at ng kagalakan mula po sa inyo. Nawa, Panginoon, dinadeklara po namin yung fresh anointing na galing po mula po sa inyo, Banal na Espiritu na sumasa amin. Lord, naniniwala kami na kung ano ang Espiritu na meron sa inyo, Panginoong Jesus, same Spirit, Lord, na yung mararanasan namin sa bawat araw na naglilingkod kami, especially this coming Friday, Lord. Buksan mo ang kalangitan, maranasan namin, Panginoon, ang kakapalan ng iyong banal na presensya, Panginoon. Nadalangin din namin, Lord, yung magandang panahon, Panginoon, nawa hindi po mararanasan yung pagulan, ang maayos, Panginoon, yung malamig na panahon, yung mararanasan namin, Panginoon. Ingatan mo po yung bawat isang we're praying, Lord, magsimula sa umpisa ng programa sa buhay ni Kate, Lord, for opening remarks, kay Dana, as for icebreaker, Lord, kay Ninong Rodel, kay Ninang Julie, na our invocation sa praise and worship na gagamitin mo, Panginoon, kay Ninong Gabriel, Lord God, na magbabahagi ng mga salita mo, Lord. Maranasan namin yung excitement, Panginoon, yung kapangyarihan ng mga salita mo, Panginoon, ikiwa sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Maranasan po nawa namin, Panginoon, yung pagtatagumpay, even sa GCC Choir, Panginoon, na aawit, Lord. Ingatan mo ang aming mga tinig, ang aming mga boses, Panginoon. Hindi lang kami aawit, kundi maging ang puso namin ay tunay na sasamba sa iyo at magpupuli, magbibigay parangal. Nadalangin po namin, Panginoon, ang gawain na ito ay sa iyo lamang, Panginoon. Maranasan din ng GCCC family yung pagkakaisa, yung pagtutulungan, in preparation, Lord, sa darating nga po na revival night, Panginoon, sa mga magpe-prepare ng magluluto, Panginoon, magde-decorate, Lord, even sa mga equipment na gagamitin instrumento, Lord, wala na akong magiging anumang aberya, magiging maayos, Lord, yung pag-flash sa screen, even sa mga instruments na gagamitin yung bawat isa, Panginoon, ipe-prepare mo, Panginoon Diyos, ang aming mga buhay, physically, emotionally, lalo din yung spiritual na buhay po namin. Dalangin po namin na sa lahat, Panginoon, ang tutungtong sa yung dito, Panginoon, sa pulpito, maranasan po namin na pinangunahan mo na po kami, Banal na Espiritu, especially for Pastor Gabriel Salabar na nagdadala ng mensahe mo, Panginoon. Lord, wala nga pong maging anumang pagkilos ng kaaway sa pangalan mo, Jesus. Malaya namin ito maririnig at malaya po namin mararanasan. We are claiming ngayon pa lang yung pagpapala mula po
po dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Maranasan po nila back and forth, Lord, yung pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Maranasan po nila yung kagalakan din na amin pong nararanasan, Panginoon, mula po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, sinaselyuhan po namin ito ng yung banal na dugo, ang yung banal na Espiritu, ang siyang patuloy na mamumuna po sa amin at magbibigay tagumpay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagdakilan pagsamba sa nag-iisang pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Tayo po kaya manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, nagpupulit at papasalamat po kami sa tagumpay ng gawain po namin ngayong gabi po nito sa aming pong prayer worship. Salamat po Panginoon sa inyong banal na presensya na patuloy po pinaparanas po Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Kaya naman po Panginoon, patuloy na nagpupulit at papasalamat na nagpigil sa pakikinig po namin ng mga banal na salita na nahayag ngayong gabi po na ito, na patuloy na tuloy ito sa ating mga puso, isipan, maging kaugalian po namin na kami po kaya mga Kristiyano palaging nananalangin, dumudulog sa inyo at humihingi na palagi po ng gabay po Panginoon. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na ikaw po ang siya na magbigay po sa amin palaging nakasabikan sa mga ganitong gawain po Panginoon, lalo tigit sa mga gawain po namin na ating pananabahan tuwing araw po ng linggo. Kaya naman po Panginoon, pupuri at papasalamat po kami sa patuloy na ginagawa niyo po sa Iglesia ng Great Emmanuel Christian Church. Salamat po Panginoon at maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin sa aming patuloy na ikaw po siyang patuloy na siya mag-ingat sa bawat isa, makarating po kami sa aming po mga tahanan ng ligtas at datnan din po namin ang aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanyang po mga puso. Ngayon sa amin po pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito, patuloy na pakalinisin niyo po ito, isang kalakasan po ito ng aming po mga pisikal na pangangatawan at ibalik po ito ng pag-aming beses sa mga taong nagsipaghalina po dito. Salamat po Panginoon. Naway tagayin yung bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, na nagagaling sa ating Diyos Anak, at pagsama sa mga Espiritu, ay palagi po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.